Ayun ang ano, masama Sabi, bang sabi diyan, yan. Sabi dito ni Apostol Pablo sa Corinto 7:12, no? Kung ang isang lalaki, kagaya ko, syempre, dami nag-aabol sa akin mga chicks. Kaso meron akong paniniwala, di ba? Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Sabi niya. 13. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. 14. Pagkat ang lalaking di sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa paningin sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng di sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung di gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo ay marapat sila sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo yan, 15. Kung ibig humiwalay ng asawang di sumasampalataya, yan naman, another, ano na naman yan, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayon, pangyayari ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na. Pagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. 16. Anong malay mo? Kami naghahabol. Yan. Anong malay mo? Anong malay ninyo mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa at kayong mga lalaki. Anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? 17. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay ng siya ay tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. May turo na pala si Apostol Pablo sa mga iglesia. Kaya, siyempre, kung susunod tayo kay Apostol Pablo, magiging mapayapa daw. At the same time, magiging marapat sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo yun. Siyempre, hindi naman pinakamagaling na ano to kahit papaano. Siya yung ating apostol na hinahangaan. No? At saka papamarisan. Yan, ngunit ang totoo ay marapat sila sa Diyos. Dyan muna para maka rin sila, Pastor, forgive me, tsaka si Temple. Salamat sa topic mo. Kasi problema ko ngayon, dami naghahabol sa akin chicks Kaya lang, hindi ko kasekta alam mo naman kami ni Pastor, forgive me. Hindi kami basta-basta, easy to get. Pastor, forgive me. Ikaw na. Temple of God. okay, next po. Forgive me, Temple. Sino po? Masama ba ang mag-asawa ng kaibayo sa pananampalataya? Okay, sige, si-share tayo dito, no? Ang pag-aasawa sa hindi mo kaibayo o kapananampalataya, hindi naman bawal. Basta ang namamayani pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, ano siya pag pinagbatayan natin yung love, faith, and hope. So yung faith, iba-ibang faith yun. Halimbawa, yung faith niya ay NC, yung faith naman dito ay protestante o katoliko. So doon sa faith, magkaiba sila. Kaya tama na huwag kang mag-asawa ng hindi mo kapananampalataya. Pero doon sa sinasabi ni Paul, mas dakila yung pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, ina-accumulate na niya lahat. Diba? Kasi kung kahit magkaiba kayo ng pananampalataya dahil mahal nyo ang isa't isa, mamamayani sa inyo yung pagre-respeto. Halimbawa, ikaw lalaki, mananampalataya ka, sinasabi ni Paul na huwag makipamatok. Diba? Meron kasing sitas yan na ang mananampalataya, hindi dapat siya makipamatok. No? Alam ko nababasa nyo yan Ngayon, yung salitang makipamatok, ano kasi yan? Yung parang dalawang baka na nilagyan sila ng yoke sa isang direksyon. Ngayon, pag yung dalawang baka na yon magkaiba ang faith nila, maghihilahan sila. Kaya yun ang sinasabi na huwag makipamatok sa hindi ka pananampalataya.
Pero kung mahal ninyo ang isa't isa, hindi mahirap kung mag-aasawa ka ng hindi ka pananampalataya kasi pwede naman na yung hindi mananampalataya maakay mo. For example, yung ate ko. Ang ate ko ay end-time message believer. Ang napangasawan niya ay hindi end-time. Isa siyang Roman Catholic. Pagkatapos, dumating ang panahon, hindi naman niya pinipilit yung asawa niya kasi ang sabi ko dun sa ate ko, mamuhay ka lang na katulad ng isang babaeng banal, paglingkuran mo yung asawa mo kasi lalaki yan kahit di kayo pareho ng faith. Alam niyo, lumaon ang panahon, naakay din, tumanggap siya. Kusa lang siyang nabuksan dun sa mga bagay na yon at nagpabautismo siya sa pangalan ng Panginoon Kristo sa pananampalataya ng end time. Kasi may example na, nakita ko na eh. O halimbawa, si Joseph the Dreamer, Israel siya. Bawal ang mag-asawa ang Israel nang hindi nila kapamatok, hindi nila kauri. Pero bakit nagbinigyan siya ng asawa na Egyptian? Nung napunta si Joseph doon sa kaharian nila Paraon, binigyan siya ng asawa. O, tama ba yon? Si Joseph ba yon? O tama, si Joseph nga. Binigyan siya ng asawang hintil na Egyptian. 'Di ba? Tapos dinala niya pa yon kay Jacob. At pinabasbasan pa yung dalawang anak niya doon sa hindi naman nila kapanampalatayang Israel. 'Di ba? Si Manas, nakalimutan ko yung eksaktong pangalan niyan, logo yun, no? Yung dalawang bata na yan na pinag-cross pa ang kamay ni Jacob at napunta sa bunso yung pagpapala. Pero para sa akin, hindi. Kasi may purpose lang yon. Kasi pag masyado nating ibinatay doon sa doktrina ng pananampalataya, naa-abolish natin yung pag-ibig. Kasi tanda natin, pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, mas nakakahigit ang pag-ibig. Kasi kung puro lang tayo pananampalataya, doktrina yan eh. I-abolish mo yung pag-ibig doon. Hindi mo na maramdaman yung tunay na esensya ng pag-ibig kung paano ito umiiral. Katulad ni Kristo, inibig niya tayo na tayo ay makasalanan. Pwede namang umibig si Kristo o kaya maglikha na lang ng mga bagong tao na magiging iglesia ni Kristo na hindi na nagkakasala, pero hindi niya ginawa. Inibig niya pa rin yung mga nagkakasala na reliyon, no? Kahit yung mga relihiyon ngayon na ang istan nagkakasala pa rin, abay, ibinigay ng Diyos ang bugtong na anak para ang sino mang sumampalataya magkaroon ng eternal life. Bunga ng pag-ibig yun. Pangalawa lang yung pananampalataya, kaya hindi dapat tayo masyadong doctrinal siguro. So yun lang, Biorista. Ayun, salamat. So doon naman tayo, representative natin sa Catholic. Kuya Temple o Kuya Sek. Sino po gusto mag-share? Kuya Temple, Kuya Sek. Kayo po muna. Sige, sa INC po muna tayo. Sige, Robin. 5 minutes po. Sige po, go na yan. Ang ibabahagi ko naman po sa inyo sa pananampalataya na tinanggap ko bilang Iglesia ni Cristo. So nakasulat yan, bakit babawal sa amin? So huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sa ano at anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Ang binanggit diyan ay pakikipamatok. So kinuha ko po ang Biblia ng Katoliko, ang katumbas po ng pakikipamatok, makipamatok, ang tinutukoy ay ang pag-aasawa. Doon yan sa bahagi ng 2 Korinto na binasa ko po sa talatang ito na ang pakipamatok ay tinutukoy po ang pag-aasawa. Ngayon, ang atin pong pinag-aaralan tungkol sa aming pananampalataya bilang Iglesia ni Cristo, kailan pa ipinagbawal yan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po, pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos ay sasaktan sila, lubos mong ang lilipunin sila, huwag kang makikipagtipan sa kanila. Ni huwag mong papagpapakitaan ng kaawaan sila sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin.
Tandaan natin, kahit makipagtipan doon sa hindi kabilang sa bayan ng Diyos noon, ay ipinagbawal na. Si Haring Solomon maraming asawa. Pero ano nangyari sa kanya? Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso, sumamba sa ibang mga Diyos. Ngayon, kapag ang tanong po ninyo, parehas hindi iglesia ni Kristo, parehong Katolik o ibang relihiyon, mag-iiglesia ni Kristo, pero yung babae lang ang mauuna, pwede yun. Ang tawag doon, tinawag sila sa ganung kalagayan. Pero kapag ka iglesia ni Kristong dalaga, mag-aasawa ng binata na hindi iglesia ni Kristo, yun nga lang pakikipagtipan, hindi na pinahihintulot eh. Huwag nang bigyang daan ang diablo. Kung parehong pananampalataya, hindi binibigyan ng daan na makagawa ng paglabag. Sabi sa unang Korintos 7:14, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kaya kung naunang mag-iglesia yung babae o alinman sa kanilang dalawa, pwede yun na baka dumating ang panahon, matawag din siya na maging kaanib sa iglesia ni Kristo. Pero kung dalagat binata na namumuhay na iglesia ni Kristo, hanggat maaari, pakikipagtipan pa lang. Baka naman maliit na kasalanan lamang ito. Nehemias 3:77, titinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat ng malaking kasamaang ito? Alin ang malaking kasamaang ito? Sumalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa. Talagang mabigat na kasalanan ang pag-aasawa ng taga-ibang lupa. Si Solomon humingi pa ng karunungan sa Diyos. Pero yung hari na yon na nagsimulang matalino, naging mangmang dahil sa pagliligaw nung kanyang asawa, hindi pagsamba sa tunay na Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi ba nagkasala si Solomon na hari ng Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito na nag-asawa ng taga-ibang lupa? Bakit mo naman iibigin? Sabi nung isang nagsalita sa kanina, pag-ibig ang mahalaga. Kung pag-ibig mo, mali naman ang batayan. Paano mong iibigin ang pag-ibig na nagsimula mali, matapos pa kayang tama? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kapag ang tinutukoy ay sanlibutan, mga bagay na hindi sa Diyos at lalong hindi kay Kristo. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi taga sanlibutan. Huwag mong ibigin ang mga hindi anak ng Diyos. Ang ibigin mo't mahalin mo, kapwa, anak ng ating Panginoong Diyos, upang hindi ka iligaw pagdating ng panahon. Maliwanag po ang mga talata ng Biblia na pinagbabatayan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Usigin man ninyo kami ng usigin, pagsalitaan ng kung ano-ano, na mamalaging konkretong matibay ang aming batayan na nakasulat sa Biblia, isang mabigat na kasalanan sa Diyos. Kung ako'y Iglesia ni Kristo at manliligaw, Iglesia ni Kristo ang aking liligawan, Iglesia ni Kristo ang aking papakasalan, sapagkat anong pakikisama ang kay Kristo'y kay Belial, samantalang si Belial ay isang Diyos-Diyosan. Sumasampalataya at sa hindi sumasampalataya, hindi pwedeng magsama sa simula't-simula. Yun, salamat Kuya Robin. So, sino pa, Kuya Temple? Ako naman. Ay, naku, inubo ko. Sino pa po gusto mag-share? Ay po, Ako dayuhan. naman. Sige po, ang paksa natin, masama ba mag-asawa? Ibayo, sa pananampalataya. Okay, may time ba? Wala. Ayan, may time. So, tama yan na kung ano ang kauri mo, doon ka, kauri. Kaya kung nagkakasala ka, mag-asawa ka ng nagkakasala. Lang namang mag-asawa ka ng banal, mag-aaway lang kayo niyan. At ang papag na-asawa mo ay ROG, ay under ka. So kaya nga, ang sabi ng INC, mag-asawa ka ng kauri mo. Tama. Si Robin ay nagkakasala, dapat lang naasawahin niya nagkakasala. Hindi pwede siyang mag-aasawa ng banal. Sapagkat si Kristo ay banal, hindi niya gagawing bride ang mga nagkakasala. Alam mo dito, sa usapin dito, sa internet, this is about superiority.
kung inferior ang aral mo, ay huwag kang maghari-harian dito. Kasi ang pag-aasawa ay para yan sa Diyos. Siya ang nag-aakda ng marriage. At kung tama ang Kristo mo, ihahanap ka niya. Katulad ni Abraham. Sabi niya sa kanyang katiwala, Good morning, Isaac. Dayuhan. Ano yan? Ano yan? Na-interrupt ako. Ay, oh, good morning, Na-interrupt ako. May Dayuhan. nagsasalita. May nagsasalitang hari. May pumasok Oy, na huwag kayong naghahari-harian. mag-interrupt. Nai-interrupt yung Diyos. Hindi Huwag kayong dapat mag-interrupt ma-interrupt muna. ang Diyos. Nako, delikado ito. Akala ko may showtime. Napasukan tayo ng insekto. Okay, tuloy Huwag ko na po lang kayong muna. sumingit po. Nagsasalita ang Diyos. Tahimik, paggalang. Ngayon mga kapatid, dito sa internet, huwag kayong dito magpapaka-humble. Kasi yung humble sa inyo, timid, mahiyain. Dito, labanan ng kwan dito, firepower dito. Sino ang may kapangyarihan dito ang magwawagi? Di naman kayo mga Diyos. Anong kapangyarihan ninyo na mag-asawa kayo, maghanap ng asawa, kung kayo ay mga may utang? Bakit kayo mag-aasawa? Nawa kayo ay may utang sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng asawa. Kaya kung banal ka, kung banal ang Diyos mo, bibigyan ka ng kanyang katangian at bibigyan ka ng birhen. Birhen. Banal, ROG. Kaya kaming ROG, mga birhen kami. Virgin. Hindi lang si Virgin Mary ang virgin. Malinis ang mga nakay Kristo. Malinis yan. Kaya kapag umakyat kayo dito at tumangka kayong lumaban sa mga virgin, tapos kayo. May pabo May pabong. May pabo talaga. Ngayon, na-identify namin ang mga may espiritu ng hayop. Kasi dito sa kagubatan, dito sa internet, may mga iba't ibang uri ng hayop. Ang sabi ng Diyos, lilikhain ko kayo, kami daw, na katulad ko. At paghaharian ninyo ang mga pabo, ang mga ahas. Maghahari kayo sa kanila. At hindi nyo sila patutulugin. Magkakaroon sila ng sakit sa ulo at iinom sila ng gamot. Dahil ang galit nila ay siyang galit ng kaaway. Kaya kailangan nila ngayon ng tagapagligtas. Kung mag-aasawa kayo mga kapatid, asawain ninyo yung ibinigay ng Diyos sa inyo. Kung banal ka, banal ang asawa mo. Kung si Robin ka nagkakasala, ay dapat lang. Dapat lang asawain niya ang nagkakasala. Sapagkat si Kristo ay banal, ang kanyang bride ay banal. Ayun yun mga kapatid. Hindi yung iglesia ninyong nagkakasala. At ito ay sinasang-ayunan ng aking kaibigan na si Forgive Me, na maririnig ninyong magpapayag na sumasang-ayon sa salita ng R. Ay, nakakantok si G. Okay. Salamat, Kuya Dayuhan. So, sino pa gusto mag-share sa tapasan natin? Viewerista, baka pwedeng isang tanong lang. Saan mababasa sa Biblia yung paghaharian ng pabo? Kasi nabasa ko na yung buong sabi Biblia. sa Genesis, Ayan, 3, Genesis 3. Pakita natin ha. hindi. Sa Genesis 1:26. Ayan, Genesis 1:26. Sige, basahin mo. Pabo ha, Paghaharian yung mga paghaharian ng pabo. pabo ha. Paghaharian ng mga pabo. Genesis mga hayop ha. Ang pabo, hayop 1:26. yan. Pabo, sabi mo pabo eh. Kaya nga, hayop yan. Yan. Sige, At basahin. sinabi ng Diyos, lalangin natin ang pabo. Oo.
sa ating larawan, sa ating pabo, ayon sa ating pabo, ay magkaroon sila ng pabo, sa mga isda sa pabo, sa dagat sa nakikita pabo, mo na, ang mga ibon sa nagbabasa ka, pabo, pero ibang ipapawid, mga nababasa mo. hayop. Anong Saan? sabi? Likain Saan? natin Saan? Pagharian ng ang tao pabo. na katulad natin. At paghaharian ninyo ang mga Dunong-dunong ka naman pabo, kasi, ang gamit mga ka ng hayop, gamit ng salita. ang mga aso, Dunong-dunungan ang mga ka. baboy. Dapat ginamit mo, Lahat mga ng ibon. hayop, mga taong hayop, Ano po? paghaharian ninyo. Paggamit-gamit ka Ang pa mga ng pabo, di ka naman nagkakasala, marunong mga hayop gumamit yan, ng Biblia. kay Satanas yan. Relax po muna, relax po muna. Balik po tayo Ngayon, sa tugnahan. nagugulat kayo. Nakasulat Balik po kayo muna sa tayo Biblia. Okay na po. Balik po muna tayo sa paksa. So, sino pa sunod na mag-sharing? Sabi ko. Kay Barbo sa inyo. Dunong-dunungan kasi, salita na salita. Hindi ka nga bumanggit ng Forgive me na. Biblia, dunong-dunungan. Si forgive me na. Huwag magdunog-dunungan sa akin na ako ang papa ng kalawakan. Si Kuya Barber po muna, ang ating bagong guest. Mula sa Nako, Born wala Again. namang matinong sasabihin yan. Ako hindi ako nakikinig. Yun. Masama ba ang mag-asawa ng kaibayo sa pananampalataya? I-mute ka na muna ang volume ko kasi hindi ako nakikinig sa... Natatakot si Dayon. Huwag mo i-mute yung volume mo, Dayon. Makinig Sige ka na, naman. Kuya Barber. Tuloy niyo na. Yan, Sige. Masama ba mag-asawa ng kaibayo sa pananampalataya? Meaning ng kaibayo kasama sa pananampalataya, right? Correct me if I'm wrong. Magkaiba. Magkaiba. Kaiba yung nga di magkaiba. Magkaiba. Sorry. Kaya nga sabi ko, correct me alam if yung I'm wrong. kaiba So, yun. magkaiba ang reliyon. So, para sa akin, biblically, yes, mali. Diba inuutos nga sa mga Israel kay King Solomon na huwag mag-asawa ng mga hindi kapanampalataya sapagkat sila ay makapagtitisod sa inyong pananampalataya. Tingnan mo nangyari kay King David. Nag-asawa ng 1,000 asawa at pati yung kanilang mga Diyos-Diyosan ay dinala sa kaharian. Si Solomon yun. Ay, Si Solomon pala, Solomon. sorry. Sorry naman, tao lang. Dinala nila yung paganong pananampalataya sa sa kaharian ni King Solomon. Wait lang, nagkamali kasi ako eh. At ayun, tingnan mo ang nangyari kay Kung Solomon. Siya'y nalugmok. At nung bago siya mamatay, anong sabi niya? Walang kabuluhan, walang kabuluhan. Lahat ng kanyang ginawa ay walang kabuluhan sapagkat siya ay di sumunod sa pinag-uutos ng Diyos na huwag mag-asawa ng hindi kapanalig. At yun ang nangyari. Nasira yung kaharian niya. Bumagsak yung kaharian niya. Ang isang taong pinakamatalino ay bumagsak dahil sa babae. So, marapat lang talaga na kung mag-aasawa ka man ng hindi mo kapanalig, dapat madadala mo siya. Dapat ikaw mag-iimpluwensya at hindi siya mag-iimpluwensya sa'yo. Sapagkat mas maganda ng wag makapag-asawa ng maganda kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy, sapagkat kung ikaw ay matitisod sa kagandaan ng babae at hindi ikaw ang susunod sa gusto niyang pananampalataya na hindi ukol sa iyong pananampalataya, ay mas maganda nang bitawan mo ito. Amen. At ako'y umi-amen din kay Dayuhan na si Dayuhan ay virgin. Oo, naniniwala naman ako kay Dayuhan. Virgin na virgin niya si Dayuhan. Yung ilong lang nga lang. At ito po dito sa ating mga kapatid na Kristiyano. Ang Panginoon naman ay binibigyan tayo ng kalayaan sa ating pagpili ng mapapangasawa. Ngunit mas paigtingin natin na maging ilaw or maging sentro ng pakikipagtipan natin sa babae ay ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang pundasyon ng pag-ibig ng mundo, siya ang pundasyon ng pag-ibig ng tao, siya ang pundasyon because God is love and He gave His only begotten Son for our sin
at wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig niya, sapagkat ang pag-ibig niya ay nakakapag-alis at nakakapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya kung kayo ay papipiliin ang panandaliang kasiyahan ba o ang pangwalang hanggang buhay na kasiyahan? Ang walang hanggang buhay na kasiyahan kasama si Kristo sa kanyang kaharian, o ang panandaliang kasama mo ang iyong asawa na hindi mo kapanalig at ititisod ka sa pananampalataya? Mamili ka, kapatid. Mamili ka kung papaniwalaan mo si dayuhan o papaniwalaan mo si Kristo. Ang tunay na kayang magbigay ng walang hanggang buhay ay hindi ang ROG, kundi si Kristo lamang. Ang makapag-asawa ng marami ay pinagbabawal ng Diyos sa panahon natin ngayon. Pinayagan lamang ang makapag-asawa ng marami noon, sapagkat ang tao ay nagpaparami palaang. Ngayong marami na. Ang sabi ng Diyos, wait lang, naglag ako. Okay, Barber King. Tapos na ang oras mo. Sunod namang magsasalita sa panel ay si Kuya Temple. Ikaw, Kuya Isaac, baka may gusto kang i-share. Kung wala kayo sasabihin, doon naman Tumahimik tayo kayo. sa iba. So, Kuya Robin, kayo ang unang nagsalita at huli. So, Balik 5 niyo ulit minuto si po sa dayuhan. inyo. Nagsarap pakinggan. 5 minuto. Nalagpasan ako. Ay, hindi po. Okay po. Si ano po pala muna, forgive me. Oo, Bibigyan po nalagpasan ako eh. natin ng 5 minuto. Sige po. Forgive me, parang makasalanan. Pangalan pa lang, forgive me. Ibabalansin natin to na yung sinabi ni Paul na huwag makipamato at saka yung pagpapahintulot ng Diyos na mayroong hindi kauri na nakapasok sa lahi ng Israel, no? So parehong tama yun eh. Nagiging mali lang pag nagiging dogmatic. Tapos pupunta tayo doon sa bagong tipan, ano? So balikan ko lang muna itong si Joseph, no? Na lahi siya sa Israel, no? Ngayon napunta siya doon sa bansang Egyptio dahil ibinenta siya doon, kinuha siya ng mga Midianite, no? Ng mga Midian. Pagkatapos binigyan siya ng asawa na babaeng Egyptian. Nagkaanak siya ng 2 anak doon. Oh, ang naging anak niya ron ay si Manase at si Ephraim. Anak ni Jose yun sa Egyptian. Hindi nila kalahi, hindi nila kapanampalataya yon. Pero inallowed ng Diyos. No, inallowed ng Diyos yon. Kaya kung sinasabi ng masama ba, hindi nga masama eh. Pag inallowed ng Diyos, hindi masama. Ang masama lang dyan pag dogmatic ka na. No, yung system na inilagay mo, parang yun na lang ang tama, wala nang pambalanse. Kaya itong si Manase at Ephraim na ipinanganak sa Egyptio, may dugo ni Paraon yan. Kasi Egyptian yung babae. Walang dugo yan ni Jacob. No? Wala. Kaya nagmix yung blood ng Israel at blood ng Egyptio, nagmix dyan dahil sa arranged marriage na ginawa ni Paraon at naging mga apo ni Jacob yun. Kaya nung dumating yung 2 bata, si Manase at saka si Ephraim, inaring ganap yun ni Jacob. Nung nakita niya yung mga apo niya, binasbasan ni Jacob ang mas bata na si Ephraim kaysa panganay na si Manase. So yun ang nangyari doon, inaring ganap niya yun sa spiritual, no? At legal yun at hindi yun pinagbawalan ng Diyos. Nakikita ba natin yan? Bakit? Diyos kasi ang pumipili. Kaya minsan dapat makikita natin na ang Diyos minsan tinitignan niya yung katapatan at hindi yung dugo. Di ba? Ngunit ang Diyos pa rin ang nasusunod sa pagpili, hindi dahil sa doktrina. Halimbawa, ang doktrina natin, ang lahat ng naniniwala si Kristo ay tao, ligtas. Hindi po totoo yun eh. Sistema yan o nilalagay natin. So bumalansi tayo. No, kasi walang tao na makakapagligtas sa kapwa-tao maliban sa Diyos kasi trabaho ng Diyos ang redemption.
Kaya dito nakikita natin na ang pag-aasawa politically, ina-arrange marriage para patibayin ang posisyon. At ang pag-aasawa tipan. Ngayon, nung nangyari yan, nagkaroon ang hintil ng pakikibahagi sa kaligtasan dahil naghalo na katulad ni Rahab. Si Rahab hintil. Oh, katulad ni Ruth, hintil pa rin. Pero nagkaroon sila ng asawa ng mga lahi sa Israel. Ba't sila nakapasok? Di ba? Oo. Diyan makikita natin na si Rahab, kundi ako nagkamali, ang naging anak niyan si Boaz. Na siyang naging Panginoon sa field. No? So diyan natin nakikita mga kapatid at hindi natin yon winawalang halaga yung mga bagay na yon na pagdating naman sa bagong tipan, kasi ang Diyos may plano hindi ninyo talus ang plano ng Diyos. Pagdating naman sa sinabi ni Paul, hindi ka dapat nakikipamatok. Agree ako doon. Kasi nga, bagong tipan yon. Kaya naglagay ang Panginoon ng isang salaan. Ano ang salaan ng Panginoon? 1 John 3:9, yan ang salaan. Sasalain ng Panginoon ang mga tao. Sabi niya, He that born of God doth not commit sin, and he cannot sin because the seed of God remaineth in him. So yun ang salaan. Kung gusto mo na ikaw ay mailagay sa wasto at ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos at kay Kristo, dumaan ka sa salaan. Ang salaan niya ay 1 John 3:9. At sinasabi diyan ni Paul na ang bride na church na blameless ay nakahanda na para maging asawa. So kailangan dumaan ka diyan. Mamaya dudugtungan ko pa yan. Yon, salamat sa iyo, Pastor Bal. So, meron tayong isang bisita, si Kuya RJ. Ikaw naman, Kuya RJ. Makapag-share sa amin. Masama ba ang mag-asawa ng kaiba niyo sa pananampalataya? Okay, ay sagot ko muna dyan, depende, no? Umpisa natin kay Abraham. Okay, si Abraham, galing yan sa lahi ng pagano. Ngayon, nung na-encounter niya yung God of Israel, sumunod siya doon sa nakinig siya. Ngayon, doon sa pagdating sa story ni Moses, no? Na historically, nung dinecipher nila yung Amarna letters, pinag-uusapan doon na isang traidor si Moshe kasi isa siyang Egyptian sa story. Ngayon, dun sa story ng Exodus, mayroon tinatawag doon na mixed multitude. Ibig sabihin, dun sa lahi ng Israel na galing kay Abraham na dating pagano, may sumama pang mga ibang pagano sa kanila. Okay, umayon sila sa Israel at sa Diyos ng Israel. Ngayon, yung God of Israel nag-warning. Okay, nag-warning siya sa Deuteronomy. Nag-warning siya dahil may possible consequence yung warning niya. Sabi niya, huwag kayong makikipag-join sa mga pagano. Bakit? Kasi nga, tuturuan kayo niya maging pagano. Yun yung consequence doon. Ngayon, sa story naman ng Bible as far as I know, no, nangyayari yan. Pero it's either mako-convince mo yung tao na sumunod sa Diyos ng Israel. Okay, so depende nga. Ngayon, ang maganda dyan sa topic na yan, realistic yan. Masama ba? Okay, ngayon maraming sasagot dyan, no? Sasagot na masama. Pero ang realidad, marami nagba-Bible para maka-score lang. Kahit sino, kunwari INC sila, pero i-score lang kung sino makukuha nila dyan. Ang dami loko-loko dito. Okay, maraming salamat, Birista. O yun, salamat Kuya Emet. So, lipat naman tayo kay Uncle Robin. Yon, maraming salamat. At muli nating pakikinggan ng tunay na aral at hindi pagpaparatang at kwentong barbero lamang. Malinaw kasi ang nakasulat sa kawikaan. May daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So kapag kwento-kwentong barbero lang at parang
wala namang mga talatang pinagbabatayan at magpapakilalang Diyos, wag po nating paniwalaan. Pakinggan po ninyo. Papabasa po. At sigurado naman kayo ay alam nyo ito ay panahong Kristiyano. Okay? Para wala na tayong maraming sabi-sabi. So, Biblia na yung ating pagtataya. Taas natin ang kanto. Do not unite in marriage with unbelievers. For what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with darkness? Do not unite in marriage. Hindi ko kwento lang yan. Biblia po yan. Kaya kapag ang pagbabatayan ay panahon natin ngayon, na mayroon akong tinatanong dyan kung anong panahon tayo ngayon, hindi masabing panahong Kristiyano. Dahil alam niya, panahong Kristiyano ay nakasulat yan sa Bagong Tipan. Hindi naniniwala sa Bagong Tipan. At hindi rin sinusunod yung ating payo na wala namang naniniwala sa kanya rito na hindi daw dapat gamitin ang Bagong Tipan at walang Kristo na umiiral. Siguro kapag katapos ng topic na ito tungkol sa pag-aasawa, ang talata lang ng Biblia, nasagot na natin. Balik tayo sa paksa. Bawal ba talagang gamitin ang Bagong Tipan? Wala ba talagang Bagong Tipan? Wala bang Kristo, Panginoong Hesukristo, na ipinako sa krus, na tinubos ang mga taong makasalanan? Yun ang magandang topic natin. Kasi titignan natin kung ganun, kung may mapapaniwala, itong isang tao na ito na walang Panginoong Hesukristo, hindi daw dapat gamitin ang Bagong Tipan. Tingnan natin kung may mapapaniwala. Ayaw magkaroon ng sariling live. So, pwede pa ito si Dayuhan at si Emer, mag-connive kayong dalawa. Yung aral ni Emer, yung aral ni Dayuhan, magsama-sama kayo, bro. Diba? Siguro, yun ang maganda nating ipaksa. Diba? Wala naman kasing mapapalan. Hindi gumamit ng talata ng Biblia. Ano pa sabi? Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di sumasampalataya. Aklat Katoliko. Kinig kayo. Ano ba kahulugan ng huwag makipamatok? Ang tinutukoy ay pag-aasawa. So ano pang topic natin? Hindi ba nasagot na masama ba? Di masama. Ano kasamaan? Focus kasi kayo sa paksa. Masama ba ang mag-asawa sa kaibayo o hindi? Masama. Meron pa nagsabi diyan tungkol kay Jose na mapanaginipin. Meron pa tinukoy kay Rahab. Hindi ata alam yung pinaka-konteksto ng pinag-uusapan doon sa kasaysayan ni Jose. Doon kay Rahab. Si Rahab hindi nagkasala sa pag-aasawa. Si Rahab isang babaeng taga-Jericho. Si Rahab babaeng patutot. Hindi Israelita. Hindi siya saklaw ng kautusan na yun. Pero nung natuto ng katotohanan, na-adapt niya rin sumampalataya sa tunay na Diyos pagdating ng panahon, iniwan yung dating masamang uri ng pamumuhay. Kaya hindi pagkakasala yun. Dadako naman tayo kay Jose na nagsasabing parang depende o kaya ay depende sa dogmatic. Gumaganong-ganong pa Si Jose nalayo sa mga magkakapatid. Kaya nakapag-asawa siya ng hindi kalahi ni hindi kababayan. Di ba pinaano siya, ibinintas siya. Pinahintulot ng Diyos yun sa panahong yun. Hindi inilayo si Jose sa Diyos. Hindi nagkasala si Jose nung nakapag-asawa pa naman siya noon. Basahin mo kasi yung kasaysayan. May hindi dogmatic. Gumaganong-ganong ka pa. Ang Biblia, dogmatic yan. Yan ay kinasihan ng Diyos. Dapat nasa Biblia at hindi ko kontrahin ng Diyos ang kanyang aral. Kaya lahat kayo, tirahin nyo na yung iglesia, magkampi-kampi pa kayo. Sige Robin umiinit ang panahon So next naman tayo kay Logoy. Ikaw naman, 5 minutes. Sabi kasi tarahin daw sila. Tarahin na natin. Mamainit-init. Kasi yung mismong totoong Kristo, ang nasabi, magtuturo ng ibang Jesus.
Kasi yung lahi mismo ni Kristo, may mga napangasawa yung ano may mga lola siya na mga Hentil, mga Gentile. Isa na nga yan si Tamar. Dito sa Genesis chapter 38, di ba? At that time, it came to be that Judah left his brethren, and turned aside to a man, Adulamite, whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite. Canaanite yan, whose name was Shua. And he took her and went into her. Ayan. Nung nagkaroon na siya ng asawa na yan, pag tinignan mo yung mga, kaya nilalagay ng mga writer, yung mga genealogy. Kasi mga Hudyo sila alam nila, they know better than anybody else. Sila yung mga Hudyo Sila yung mga writer niyan Kaya nakalagay rito sa Mateo 1:3, and Judah brought forth Peretz and Serah by Tamar. Yan si Tamar na yan. Yan nga yung yung manugang ni Judah. Apat yan. Isa-isa na sinabi na nila Kaya nga sabi wala nang Hentil, wala nang Hudyo. Tapos ngayon makabagong pagka sinuri mo yung totoong iglesia ni Kristo, hindi rin naman makiklaim ng mga mali pa rin. Mali pa rin kasi nagkakasala. Ibang Kristo rin yung dala nila. Ang labanan talaga diyan yung totoong yung totoong tagasunod ni Kristo. Kahit mapasama ka diyan sa yung mga totoong iglesia ni Kristo, yan? Ibang Jesus, iba yung aral, iba rin yung espiritu. Kaya medyo masalimuot na topic din yung pagdating sa ganyan. Pero syempre, kailangan, para sigurado yung pag-aasawa natin, halimbawa, kagaya ko, kailangan kong mag-asawa. Nasa hustong edad na ako, susuportahan naman ako ng daddy cal ko. Ay, marami naghahabol sa atin, di ko naman kasalanan yung pogi. Di ba? Sabi niya, malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating. Sinong paparisan natin? Sabi niya, pag tinaas mo, sabi ni Apostol Pablo, nakadarama ako ng Diyos na pagseselos. Katulad kayo, yung palang iglesia na yan, mga iglesia ni Kristo na original, kagaya ng malinis na dalaga. Kaya hindi ko masisisi si Daddy Cal. Talagang pipiliin niya sa akin, malinis na dalaga. Yung may aral, may espiritu ng totoong Kristo. Ito, 2,000 years ago na to. Kaya may kinalaman niya. Pag-aasawa na ganyan, masama ba o hindi? Magiging masama, depende. Tama si forgive me. Kasi, hindi nga tayo totoong pinanganak na Hudyo. Tapos ngayon, mas mahigpit pa tayo sa Hudyo dahil sa doktrina. Pag pumunta ka naman sa doktrina, mali naman yung mga doktrina ng mga nag-aangkla, mga iglesia ni Kristo ngayon. Di ba? Sige, patunayan natin Pagkat malugod ninyong tinatanggap, sino mang dumarating nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Yan magkakaroon ngayon ng debate. Sino kayang Jesus? Yung pinapangaral nitong mga apostol na to. Di ba? Nag-aalala ko, baka malaso ng inyong isipan, mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig. Nakasalalay kasi dyan yung pananalig ng bawat isa. Kay Kristo, katulad ni Eva. Balik na naman sa Genesis. Nalin lang ng ahas. Kaya hindi pwede lahat yan Lahat yan isasang alang-alang mo, lalo na pas pagpipili ng asawa. Pag napunta ka sa maling iglesia, maling espiritu, maling aral na, anong aral ba? Yung totoong iglesia ni Kristo. Ito sabi ni Apostol Pablo Sabi niya, ngunit salamat sa Diyos. Pagkat kayong dati, kaya nga laging ginagamit nila unang 1, 8, 9 hanggang 2. Pero hindi umaabot ng 3 hanggang 5 o 18. Paano naiingatan yung mga totoong iglesia ni Kristo? Sabi, pagkat kayong dati, mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral. Ang pinakamahalagang mga iglesia ni Kristo, sumusunod sa aral ni Kristo na tinanggap ninyo. 18, pinalaya na kayo sa kasalanan. Pinalaya, hindi sabi palalayain. Pagbabalik niya sa second time around, ewan ko lang kung makaligtas yung mga, mga makasalanan niya. At ngayon, mga alipin na ng righteousness. 19, nagsasalita ako sa karaniwang paraan. Simpleng pa lang niya, pagpapaliwanag ni Apostol Pablo para madali ninyong maunawaan. Kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Hanggang ngayon, kitang-kita natin, di ba? Sa mga rally-rally pa lang. Mga Kristiyano rin kaya yun. Salamat. Sige, mahaba pa yan. Thank you. Okay, salamat kay Logan. So, si Barber King naman.
Teka, ako muna. Bakit magsasalita ang insekto? Ano po tayo? Sunod po. Kuya Barber. Sige, Meron thank you. palang Diyos na reklamador. Okay, Kuya Yung Barber. Diyos nyo bumaba na. Yung Diyos nyo kawawa naman bumababa. Reklamador na, bumababa pa yung Diyos nyo. So, walang sasabihin si Kuya Barber. Ikaw naman po, Kuya Pastor Bal. Pastor Bal. Ako na ba? Yun. Sige, naghihintay ako sa oras ko. Okay. So, since na maganda yung topic, no? Kasi ang ka-discussion ko na dito ay si kapatid na Robin, no? Yan ang masarap ka-discussion eh. Okay. So, pupunta tayo doon sa sinasabi ni Paul na hindi dapat makipamatok, no? Kasi nga, ang salitang pakikipamatok sa hindi ka pananampalataya, ang example niyan, 2 baka, no, na magkatuwang. Kaya hindi pwede na makipamatok ka sa hindi kayo pareho. Kaya nga sumasang-ayon din ako doon sa kabila na yun eh. Pero dahil lang nakalagay, masama bang mag-asawa ng kaibayo sa pananampalataya? Ang sagot ko, hindi. Hindi masama. Pero hindi ko rin ina-avoid yung isa. Ngayon, dito tayo kasi pag-aasawa, involved ang iglesia dito eh. Pag sinabing pag-aasawa, literal at saka spiritual, parehong involved ito. Ang sabi rito ni Paul sa 2 Korinto 11:2, sapagkat naninibugho ako sa inyo sa paninibugho ng Diyos, sapagkat ipinagkasundo ko kayo sa isang asawa, arranged marriage, upang iharap kay Kristo bilang isang dalagang malinis. Paano ka masusumpungan na isa kang dalagang malinis? Doon ngayon pumapasok yung 1 John 3:9. Ang 1 John 3:9 na ipinanganak ng Diyos, hindi na nagkakasala, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil sinasabi sa Greek, yan ay hamartano. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So ang babaeng espiritual na makikipag-asawa kay Kristo, dapat nasusumpungan siya bilang isang malinis. Yan ang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo dapat hindi nagkakasala. Siya yung babaeng makikipag-asawa na babaeng malinis. Kasi nga natural at saka spiritual nang na-involve dito. Bakit? Si Paul din naman ang nagsabi na ihaharap ko kayo bilang isang dalagang malinis. Paano ka magiging isang dalagang malinis kung hindi ka ipinanganak ng Diyos? Diba? So kailangan maabot mo yung ganong katangian ng isang iglesia na babae na ihaharap kay Kristo na ito'y ginawang malinis upang iharap. Ang tanong, makakatindig na ba ang iglesia ni Kristo na sila'y hindi na nagkakasala at isang dalagang malinis para maabot ang dogma? O sasabihin ko na, dogma. Kasi ang dogma ng 11 to, ang dogma dito, dalagang malinis, dogma yan. Pero pag hindi natin pinag-usapan to, hindi yun mabuti kung hindi nga natin pag-uusapan na dapat pala ganon. Basta lang tayo mag-angkin ng iglesia, ayaw nating i-explain kung paano naging malinis at dapat manatiling manilis, nagiging dogmatic tayo. Bakit? Ayaw nating bungkalin eh. Bakit dalagang malinis? Bakit chaste virgin? Ano ba ibig sabihin ng virgin? Marami rito na walang kamuwangan sa salitang birhen. Wala silang kamuwangan doon. Ang alam nila literal na birhen na wala pang pumapasok sa'yo. Siguro kailangan ninyong mag-research pa, no? So dito, na-involved ng spiritual. Tama si Paul, wag makipamatok. Tama si Paul doon. Hindi ako tumututol doon. Pero hindi masama ang mag-asawa ng kaibayo. Kasi nakita natin yan. 'Di ba? Na pinahintulutan ng Diyos yon. Na ang sabi doon, binulag niya ang Israel para maidugtong yung hintil. Ay, mas marunong ka pa sa Diyos. Kung pinahintulutan ng Diyos maidugtong yung hintil na hindi naman ka pananampalataya sa Israel yon. Iba ang faith ng Israel. Pero ba't dinugtong yung hintil na hindi naman karelasyon doon?
Di ba? Bakit nagkaroon ng asawa ang mga anak ni Israel na mga hintil din? So, balancing-balanse tayo mga kapatid dito. So, sa spiritual, sana marinig ko kay Ka Robin na ang Iglesia ni Cristo ngayon nakatindig na bilang dalagang malinis at hindi na nagkakasala na siyang magiging asawa ni Cristo sapagkat hindi sila nakikipamatok sa utos ng tao. Ayon, maraming salamat. Okay, next naman si kay Emmet. Sige kay Emmet, 5 minuto. Okay, maraming salamat. So, uulitin ko lang, no, para matandaan natin lalo, no. Sa Exodus chapter 12, okay, tumanggap yung mga Israelitan ng mga pagano. Nagsama sila. Okay? And all throughout the Bible, nangyayari yan. Ngayon, nag-warning nga yung Diyos sa Deuteronomy regarding dyan sa nangyayari na yan, for they would, yun ang nakasulat dahil posible. Ngayon, kahit nga yung Israel, no, yung mga Hudyo, sa panahon ngayon, tumatanggap ng pagano kasi umaayon na sila. Iniiwanan nila yung relihiyon nila at nakikinig sila, bumabalik sila sa Torah at nakikinig sa Diyos ng Israel. Ngayon, ito isa ito sa mga importante, no. Tutukoy tayo ng tinatawag na Antikristo sa Biblia. Yung Antikristo, alam mo ginagawa niyan, sinasapawan niya yung Kristo. Ngayon, maghahanap tayo ng isang Antikristo sa Biblia. Okay, so tulad na sinasabi ko, simula chapter 39 ng Isaiah, no, pag binasa niya, maganda basahin niya talaga lahat. Okay, nagwa-warning na dyan si Hezekiah, si Isaiah. Actually, intro ni Isaiah sa libro niya, visions concerning rulers nung panahon niya. Okay, ngayon, pag binasa niyo yung chapter 39, sinasabi dyan ni Isaiah na yung mga predecessors ng Israel ay mapupunta sa Babylon dahil papasok ang panahon ng Babylon. Simula 39 yan, okay? Ngayon, may sa ibang nagsasalita, no? Pag binasa mo yung 40 onwards to 48, tungkol yan sa Israel sa panahon ng Babylon, okay? Pag binasa mo yung bandang dulo niya, 47, sabi dyan ng Diyos, tatapusin niya yung Babylon. Go down, sit in dust, Babylon. Pagdating sa 48, sinasabi niya magdiwang. Okay? Ngayon, along chapters 43, okay, sabi ng Diyos dyan, magpapadala siya ng Savior para sa Israel. Yan ang story niya, panahon ng Babylon yan. Ngayon, tutukoy tayo ng Antikristo. Pagdating sa chapter 44, sinabi dito ng Diyos, binanggit niya si Karush, si Cyrus. Cyrus, he is my shepherd and will accomplish all that I please. Okay, ito yung ipapadala niyang Savior para sa Israel sa panahon ng Babylon. Ngayon, pag binasa mo yung chapter 45, ito sabi ng Diyos, this is what the Lord said to His anointed, Karush. Okay, mga kapatid, yung salitang Christos or Mashiach in Hebrew, ang ibig sabihin nun anointed. Ngayon, merong anointed Mashiach dito, yung Diyos na pinili niya si Cyrus. Ngayon, kung sino man yung nagsasabing siya yung ravenous bird sa 46:11 na hindi naman sila kundi si Cyrus na Mashiach ng Diyos, Antikristo yun. Kasi nag-assign ng Kristo yung Diyos si Cyrus, Mashiach, anointed. Tapos may mag-claim sa Isaiah 46:11 sa panahon ng Babylon na siya raw yun, yung nasa Isaiah 46. Antikristo yun, mga kapatid. Malinaw na kapag tukoy tayo ng isang Antikristo. Okay, ang Bible na yan, mga kapatid, storya yan ng disyerto. Pag tinignan nyo yung ancient maps, magkakatabi yung Israel, Babylon at Persia. Walang Pilipinas dyan. Ngayon yung nag-claim na sila, yung nasa Isaiah 46, malinaw, sabi ng Diyos, I will call him by his name. Kaya all throughout the Bible, outside Isaiah, paulit-ulit binabanggit si Cyrus. Sa 44, tinawag siya. Pagdating sa 45, tinawag pa siyang Mashiach. Okay, malinaw yun. Isang Mashiach, isang Kristos, si Cyrus, na ipinadala para sa Israel sa panahon ng Babylon. Simula chapters 39 ng Isaiah up to 48. Simula sa pagwawarning ni Isaiah kay Hezekiah na papasok ang panahon ng Babylon. Okay,
at sasakupin ang Israel. Pero magpapadala yung Diyos ng isang Mashiach, isang Kristos, isang anointed na pinangalanan niyang Cyrus Karush, chapters 44-45, na siya rin mismo ang ravenous bird. Panahon niya ng Israel sa Babylon, walang Pilipinas dyan. Okay, walang kulto dyan na involved na kung sino-sino man. Ancient na pagkakatabi yan, Israel, Babylon, Persia. Malinaw sa lahat yan, sa buong mundo. Walang sino man ang mag-a-attempt na ipilit nila na sila yung Mashiach na tinutukoy sa chapters na yun. Ngayon yung mag-claim anti-Christ yun. Okay, time na. Viewers, So, si Kirito. may lilinawin lang ako. Medyo malabo lang mata ko. Anong paksa nang nilagay mong topic dyan? Malabo mata. Masama ba ang mag-asawa ng kaibayo sa pananampalataya? Hindi ba Emmet may siyapak? Wala, hindi ba yan? May sapak. Sige. Early ad home, aga-aga. Nasaktan. Okay, sige po. Okay Nasaktan ng na. Antikristo. Hindi, Pagsaltaan naman natin si Kirito. hindi kasi, ang layo kasi ng topic. Ayan, malinaw naman Malinaw na yan. saan nga susunod. Precise ang sinabi ko. Hindi ko Buti kailangan sana, sabihin paulit-ulit. buti sana kung Nasabi ko na, napakalinaw ng depende. pahayag Alam mo naman, mo. ulitin ko pa sa mga susunod na oras. Ako na Hindi ko magsasalita, kailangan- boy. hindi ko kailangan. Ako na magsasalita, boy. Boy, ako na magsasalita. Time ko to, Formal boy. debate tayo, gusto mo. Diba? Pinakabaril ko, mag-formal debate tayo. Unang-una, may malinaw naman na nakalagay dyan sa banner ni Buerista ang paksa. Kung saan-saan napunta itong isa, na Tapos buti na sana ako. kung ang Hindi ko na kailangan tibay-tibay ng ulit-ulitin. tindig niya. Buti sana kang matibay ang tindig niya, napaka-weak, napakahina. Diba, kay Cyrus napunta yung usapan, ang linaw-linaw nang nakalagay sa banner, ang sa kanya kasi nagdudunong-dunungan, akala mo naman may bitaw. Wala namang belt, wala namang naipanalo. Diba, nakakahiya na papasok at nagsasalita ka sa may specific na topic, pero ang lumalabas, kahangalan. Hindi marunong sumunod at hindi marunong rumispeto doon sa nakalagay sa banner. Para para maipalagay na magaling at mahusay. Mahina naman. Lahat ng nagsasalita, walang argumentong matibay. Ang matibay lang talaga yung may taglay ng tunay na aral na nakabase sa nakasulat sa Biblia. 'Di ba? Mali ang utos ng bagong tipan na bawal talaga, ha? Ikalawang Korinto 6:14. 'Di ba? Do not be equally yoked together with unbelievers. 'Di ba? Ang unequally yoked ay hiram na agrikultura, dalawang magkaibang hayop, pinagtali na hindi magkakasabay maglakad. Sa konteksto sa sulat ni Pablo, ito ay tumutukoy sa malalim na unayan. Napakalinaw naman na nakasulat sa Biblia, bawal talaga mag-asawa. Ang kasal ay espiritual. Hindi lang yan sa legal, di ba? Pinag-isa, Genesis 2:24, the two shall become one flesh. Ang pagiging one flesh ay hindi lang physical, kundi spiritual at moral unity. Kung magkaiba ang Diyos na sinasamba, imposibleng tunay na isa sa pananampalataya. Paano magiging one kung magkakaiba ang sinasambang Diyos? Diba? Kaya kayong mga umaakyat dito, sana mag-stick kayo doon sa sa paksa, kung saan kayo napupunta. Diba? Tingnan mo, hindi kayo magkakaparehas ng pananampalataya, pero magkaibang Diyos ang sinasamba niyo, pero sasabihin niyo, ang sabi kasi, diba, ang pag-aasawa ay pinagiging isa. Diba, may babala na sa lumang tipan dyan eh. Do not intermarry with them, for they will turn your children away from following me. Hindi ito tungkol sa lahi, kundi tungkol ito sa pananampalataya. Ang dahilan, mahila palayo sa tunay na Diyos ang pamilya. Ang prinsipyong ito ay hindi nagbabago dahil ang Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Diba, si Solomon ang classic na example. Diba, 1 King 11:4, his wives turned his heart after other gods. Pinakamatalino, pinakamakapangyarihan, ngunit bumagsak dahil sa asawang hindi ka pananampalataya. Si Solomon nga bumagsak, kayo pa kaya? Sino tayo para magsabing okay lang yung ganun? Diba? Madalas nililito ninyo ang mga tao pag sinabing okay lang pala na mag-asawa ka ng hindi mo ka pananampalataya. Ang linaw-linaw ng babala ng Biblia. Hindi ba pasapat sa inyo yan? Hindi ba sasapat yung salita ng Diyos na bawal talaga? Ba't ipipilit pa? Tapos kung saan-saan kayo napupunta, unang-una, kayo, mag-stick kayo dyan sa nakasulat, sa banner.
Huwag kung saan-saan may mga ibang topic na nilalagay si Kuya Buerista dito na yun ang pag-uusapan. Pasok naman itong si Imit. Akala mo naman may bitaw. Wala naman bitaw. Hindi nga napag-aralan kung ano ba talaga ang tunay na pagkakasugo kay Cyrus. Si Cyrus ba ay mangangaral o isang warrior? Kung hindi ka ba naman bungol at kalahati, ang linaw-linaw na nakasulat kung saan-saan ka